Ano-ano nga ba ang mga requirements para makapag-process ka ng COP Expedite sa Marina? So, sino nga ba yung mga qualified na pwedeng makapag-process ng Expedite? For today's video guys, so mag-process tayo ng ating COP. So, aside sa mga requirements na pinaprocess natin sa regular, is meron tayong mga additional na idadagdag na documents para sa expedite natin. So kung tatanungin mo kung kailangan pa ba ng appearance para makapag-process ng COP, ay hindi na po kailangan ng appearance. So ang gagawin po natin is ipaprocess lang po natin ito lahat through online. So pag nag-release na, ay ipiprint lang po natin ang ating certificate. Tayo na po mismo ang magpiprint at hindi na po kailangan pumunta sa Marina. So yun guys, samahan nyo ko at sundan nyo lang ito yung proseso na to step by step kung paano ang mag-process ng COP na hindi na kailangan mag-appearance sa Marina. Okay? So ano-ano bang una natin i-prepare? So prepare natin first page of passport or seafarer identification documents or SID na tinatawag natin or any valid government issued ID. So, normally, ginagamit natin is passport or SID lang naman ang ginagamit natin. Valid medical certificate and PMA format ng DOH. So, must be encoded po ito ng medical facility sa ating mismo account. Colored 2 by 2 inches picture in white polo with collar, white background. Then, last is yung pang-apat natin is certificate na natin ng training. So itong mga need na requirements na ito ay ito rin po ang requirements para sa ating regular. Okay? So and then yung additional lang natin dahil tayo ang mag-expedite. Ito po yung apat na requirements. Yung request letter and then flight details, COE and OEC. So follow lang po natin step by step ang ating gagawin para tayo ay makapag-release ng certificate online. Pumunta lang tayo sa ating online mismo account at mag-login. Select natin ang transactions. Certification. Then expedite. Piliin kung issuance, revalidate, or replacement. Select class. COP. Select function, piliin ang certificate na gusto mo ipa-COP. Check I hereby. And proceed. Pumunta ka sa documents at upload mo lahat ng kailangan na documents. Upload in PNG format. Tandaan po PNG format, okay? Pwede mo i-view kung tama ang in-upload mo. Kung tama naman save mo na. Ganon lang ulit, upload mo lahat.
Pag na-upload na ang lahat ay bumalik ka na sa application at view details para mag-attach lahat ng in-upload mo na documents. Add attachment. Attachment existing documents. Scroll down mo lang pababa at makikita lahat ang mga in-upload mo. Add selected. Dito 4-time ka mag-add attachment. Magkakasunod dahil 4 ang kailangan dito na requirements. Yung Request Letter Flight Details, OEC at COE. After ma-attach lahat ng documents, i-submit mo na ito. Kapag na-submit mo na ang status mo ay for online screening na, after 1 to 2 hours lang ay makaka-receive ka ng notification sa text message or sa email or check mo lang palagi ang mismo account mo. Ready for payment ka na, idol, in 1 to 2 hours lang. Click Generate Reference Number para sa payment. Maraming option for payment, pero ang ginamit ko GCash, mas convenient. Tandaan mga idol, dapat mabayaran mo ito bago maubos ang time limit. Generate reference number at automatic ka na direct ka na sa GCash app para mag-log in. ₱380 petot ang total dahil may charge na 50 petot si GCash. After payment complete, bumalik ka na sa application sa mismo account. Ang status mo na ay for signatory validation. Para naman sa receipt ay makikita mo ito sa email or sa GCash history. Sa akin naman ang ginamit ko ay galing sa email, screenshot mo lang at bumalik ka sa application para i-upload ang receipt. Kapag may screenshot ka na sa receipt ay bumalik ka na ulit sa application. View details, then upload receipt. After mo maproseso lahat. Then after check mo kinabukasan ng application mo,
Sa akin naman natapos ko ng 4 p.m. Then nag-check ako kinabukasan mga around 12 noon for released na ito. Kapag ang status na ay released, pumunta ka na sa certificates para i-save ang copy PDF format at pwede mo na ito ipaprint. Kung magpaprint kayo sa labas, I suggest na sabihin nyo sa nagpiprint ay magandang materials ang gamitin na paper pang certificates talaga para swabe tingnan. Huwag basta bond paper lang, pangit ang bond paper mga idol. Sanay na intindihan nyo at sanay may natutunan kayo sa video na ito lalo na sa mga baguhan. Salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli, mabuhay kayo mga kabaro. So ayun guys, ito na yung pinaprint natin. So basic training. So and then yung advanced firefighting na sinabay ko. Then so kung magpaprint kayo guys, yung magandang quality na paper yung gamitin nyo. Sabihin nyo sa print shop yung pang certificate o basta makapal. So ayan, huwag yung parang bond paper lang. So para maganda pa rin yung quality niya. So and then sasayin nyo lang dito. Ayan. So all goods.